Talagang nakapanghihina ng loob na makita ang isang ina na tinitingala ng lahat bilang reyna sa isang mansyon. Pero ang totoo ay hindi niya man lang mabilhan ng pagkain ang sariling anak dahil kontrolado ng asawa ang bawat piso niya. Umabot pa sa punto na hinayaan lang ng lalaki na hiyain at buhusan ng mainit na sabaw ang kanyang asawa ng sarili niyang ina sa harap ng hapagkainan para lang ipamukha na wala itong silbi. Ganito pala kalupit ang kapalit ng marangyang buhay kapag ang dangal at kalayaan mo na ang ginagawang pambayad sa utang na loob. Makinig ka ng mabuti dahil hindi mo aakalain ang mga sumunod na lihim na natuklasan ko sa loob ng bahay na yon. Tumulo ang pawis sa aking noo habang hilahila ko ang aking maletang digulong sa kahabaan ng isang eksklusibong kalsada sa Ayala, Alabang. Ang init ng hapon sa Maynila ay tila mas nakakasakal ngayon marahil dahil sa kaba at pananabik na nararamdaman ko. 10 taon. 10 taon na ang lumipas simula nang huli kaming magkita ng matalik kong kaibigan na si Patricia. Habang naglalakad ako patungo sa tamang address, hindi ko maiwasang alalahanin ang mga kwento ng kanyang pamilya sa probinsya. Madalas nilang ipagmalaki na si Patricia ay nakapangasawa ng isang sikat at mayamang CEO na nakatira siya sa isang mansyon at namumuhay na parang isang reyna. Bilang isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho bilang marketing director sa Singapore, naging abala ako sa pagbuo ng sarili kong karera. Mag-isa walang asawa, ngunit malaya at may sariling pera. Inisip ko na baka nga mas swerte si Patricia sa landas na pinili niya. Huminto ako sa tapat ng isang naglalakihang gate na yari sa itim na bakal. Sa likod nito ay isang napakagandang 3 palapag na bahay, may malawak na hardin na perpektong nakagupit ang mga damo. Pinindot ko ang doorbell at isang malambing na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng malaking compound. Inasahan kong isang nakaputing uniforme na kasambahay ang magbubukas ng gate. Ngunit nagulat ako nang dahan-dahang bumukas ang maliit na pinto sa gilid at iniluwan nito si Patricia. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida at may nakatali pang apron sa kanyang baywang. Ngunit ang mas nakapukaw ng pansin ko ay ang kanyang hitsura. Ang dating makulay at masiglang pambato ng aming unibersidad ay tila nawalan ng kulay. Payat siya, may malalim na eye bags at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa halong gulat at takot. May hawak siyang cellphone na nakadikit sa kanyang tainga at naririnig ko ang kanyang tinig na nanginginig at tila nagmamakaawa. Pakiusap, huwag kang magalit, mahinang pakiusap ni Patricia sa kabilang linya. Susubukan kong linisin ulit ang kwarto. Pangako hindi na mauulit ang nangyari. Isang malalim at malamig na boses ng lalaki ang sumagot mula sa telepono. Bagaman hindi ko maintindihan ang mga salita, ramdam ko ang bigat ng awtoridad nito. Ibinaba ni Patricia ang tawag at napapikit ng mariin kasabay ng isang malalim at nanginginig na paghugot ng hininga. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at nakita ako, tila nag-iba ang kanyang anyo. Ang takot sa kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang malapad, ngunit pilit na nangiti. Parang isang maskara na mabilis niyang isinuot. Michelle, isang masayang bati ang lumabas sa kanyang mga labi habang patakbo siyang lumapit upang yakapin ako ng mahigpit. Bakit hindi mo sinabing uuwi ka? Sana ay napasundo kita sa driver namin. Niyakap ko siya pabalik, pinapakiramdaman ang kanyang payat na likuran. Naisipan ko lang na surpresahin ka, Pat. Medyo mahaba ang bakasyon ko ngayon, kaya naisip kong daluin ka. Kumusta ka na? Bumitaw siya sa pagyakap at inayos ang ilang hibla ng buhok na tumakas mula sa kanyang ipit. Napansin ko ang isang bahagyang mapulang marka sa kanyang pulso, ngunit bago ko pa man ito matitigan, mabilis niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit. Mabuti naman, masayang sagot niya bagaman ang kanyang mga mata ay hindi nakangiti. Abala lang sa mga bata at sa bahay. Halika, pasok ka.
napakainit sa labas. Kinuha niya ang aking maleta at iginiya ako papasok. Ang loob ng bahay ay tila isang pahina mula sa isang mamahaling magazine ng mga interior design. Mamahaling marmol, ang sahig may malaking chandelier sa gitna ng sala at ang mga muebles ay gawa sa dekalidad na kahoy. Ngunit merong kakaiba. Napakalinis nito. Walang kahit isang laruan sa sahig, walang nakakalat na magazine, walang bakas na may mga batang nakatira rito. Ang buong bahay ay napakalamig at walang buhay, tila isang museo na bawal hawakan ang mga nakadisplay. Doon ko napansin ang 4 na bata na nakaupo sa isang mahabang sofa sa gilid ng sala. Sila ang mga anak ni Patricia. Si Enzo ang pinanganay na nasa 10 taong gulang, si Leo, si Mia at ang pinakabatang si Sky. Nakaupo sila nang tuwid ang mga kamay ay nakapatong sa kanilang mga hita at tahimik na nagbabasa ng kani-kanilang mga libro. Hindi sila tumatakbo, hindi sila nag-aagawan at hindi sila nag-iingay. Isang kalagayan na napaka-imposible para sa 4 na maliliit na bata. Nang makita nila ako, sabay-sabay silang tumayo nang walang anumang ingay. Tila ba, mga sundalong binigyan ng hudyat. Mga anak siya si Tita Michelle, ang matalik na kaibigan ni Mommy, malambing na pagpapakilala ni Patricia. Magandang hapon po, Tita Michelle. Sabay-sabay nilang bati sa isang tono na napayikakapormal at walang emosyon. Walang tumakbo upang yumakap o mag-usisa sa aking mga dalang gamit. Ngumiti ako at bumati pabalik, ngunit nakaramdam ako ng kilabot sa aking batok. Napansin ko ang mga mata ni Enzo. Tumingin siya sa akin nang may malalim na pag-unawa at isang uri ng lungkot na hindi nararapat para sa isang bata. Agad din siyang nagbaba ng tingin. Maupo ka muna, Michelle. Ipaghahanda kita ng merienda at malamig na maiinom, mabilis na utos ni Patricia habang naglalakad patungo sa kusina. Sinundan ko siya at naupo sa isang mataas na upuan sa kitchen island. Habang pinapanood ko siyang naghihiwa ng mga prutas nang may labis na pag-iingat at sukat na sukat ang bawat piraso, hindi ko na napigilang magtanong, "Pat nasaan ang mga kasambahay mo? Akala ko ba ay may mga tulong ka rito sa bahay?" Huminto siya sandali sa paghihiwa at nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga balikat bago siya sumagot nang hindi lumilingon. Ayaw ni Richard na may mga ibang tao na gumagalaw ng mga gamit niya. Mas gusto niya na ako mismo ang nag-aasikaso sa pagkain at kalinisan ng bahay. Alam mo naman, perfectionist ang asawa ko. Ngunit ang kanyang tinig ay walang bahid ng pagmamalaki, kundi isang pagtanggap sa isang batas na hindi pwedeng suwayin. Pero paano ka-4 ang anak mo? Napakalaki ng bahay na ito. Sabi ni Tita, sa probinsya Reyna ka raw rito. Ipinagmamalaki ka pa nga nila na hindi mo na kailangang magtrabaho. Subok kong ibalik ang kwento sa mas magandang anggulo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang inilalapag ang plato ng prutas at isang baso ng malamig na juice sa harap ko. Reyna, mahinang pag-ulit niya sa salita na tila ba isa itong banyagang lengguwahe. Maswerte naman talaga ako, Michelle. Binibigay ni Richard ang lahat ng pangangailangan namin. Nagpapadala rin siya ng tulong sa mga magulang ko sa probinsya. Malaking utang na loob ko yon sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, baka naghihirap pa rin kami. Kailangan ko lang suklian iyon ng tamang pag-aalaga sa pamilya. Habang nagsasalita siya, patuloy niyang pinupunasan ang counter ng kusina gamit ang isang malinis na basahan. Wala nang mantsa o alikabok, ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagkuskos, tila may pilit siyang binubura sa kanyang isipan. Ang hiya at utang na loob na nararamdaman niya para sa kanyang pamilya sa probinsya ang tila naging kadena niya. Hindi siya pwedeng magreklamo, hindi siya pwedeng maging mahina dahil nakatingin ang lahat sa kanya bilang isang tagumpay ng kanilang angkan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa aking buhay sa Singapore. Ikinuwento ko
ang mga naging kliyente ko, ang kalayaan ng pamumuhay mag-isa, at ang mga bansang nabisita ko. Nakikinig siya ng mabuti at nakita ko ang isang saglit na kislap ng inggit sa kanyang mga mata. Inggit hindi sa yaman, kundi sa kalayaan. Tahimik kaming nag-uusap nang mapansin kong panay ang tingin ni Patricia sa malaking orasan sa pader. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting tumitigas habang palapit ng palapit ang 6:00 ng gabi. Ang dango, ang ngiti sa kanyang mukha ay naging mechanical at pilit. Pat may problema ba, tanong ko, dahil sa napapansin kong pagbabago ng kanyang kilos. Wala mabilis niyang sagot habang inaayos ang pagkakasalansan ng mga baso na maayos na naman. Malapit na kasing dumating si Richard. Gusto niyang perpekto ang lahat bago siya pumasok ng pinto. Hindi pa man siya natatapos magsalita, isang mahaba at malakas na ingay ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa labas hudyat na may pumasok sa malaking gate ng bahay. Kasunod nito ay ang tunog ng mga gulong na gumugulong sa graba. Ang reaksyon ng buong bahay sa tunog na yon ay nakakapanindig balahibo. Ang 4 na bata sa sala ay sabay-sabay na nagbaba ng kanilang mga libro, tumayo ng tuwid sa tabi ng sofa at inayos ang kanilang mga damit nang walang kahit isang salita. Namutla ang mukha ni Patricia. Isang mabilis na paglanghap ng hangin ang ginawa niya bago niya mabilis na hinubad ang kanyang apron at itinago ito sa isang cabinet. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinapagpag ang kanyang damit at inaayos ang kanyang buhok upang magmukhang presentable. Nandito na ang papa niyo, mahinang pahayag ni Patricia patungo sa mga bata, ngunit ang tono niya ay parang nagbibigay ng babala sa paparating na panganib. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan. Naramdaman ko ang pagbaba ng temperatura sa loob ng kwarto, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa matinding tensyon na biglang bumalot sa buong paligid. Nakatingin lamang si Enzo sa pinto. Ang kanyang mga panga ay nakakuyom, habang ang mga nakababata niyang kapatid ay halos hindi humihinga. Ilang sandali pa, narinig namin ang pagpihit ng doorknob mula sa labas. Dahan-dahang bumukas ang mabigat na pinto ng mansyon at pumasok ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang presensya ay tila sumipsip sa lahat ng natitirang hangin sa loob ng bahay. Si Richard, ang asawa ng aking matalik na kaibigan, ang hari ng naglalakihang hawlang ginto na ito. Pagkapasok ni Richard, ang una niyang ginawa ay igala ang kanyang paningin sa buong sala. Huminto ang kanyang malamig na mga mata sa aking mga sapatos na nakapatong malapit sa pintuan bago lumipat sa ayos ng mantel sa hapagkainan. Nang makita niyang walang anumang gusot o dumi, saka pa lamang sumilay ang isang manipis at pilit na ngiti sa kanyang mga labi. "Magandang gabi, Michelle." Maligayang pagdating sa aming tahanan, bati niya sa isang formal at banyagang tono na tila nakikipag-usap sa isang kliyente sa halip na sa kaibigan ng kanyang asawa. Matagal na kitang gustong makilala. Madalas ikwento ni Patricia ang mga narating mo sa Singapore. Sinalubong ko ang kanyang tingin at sumagot ng may paggalang, ngunit nanatiling matatag ang aking boses. "Salamat sa pagtanggap, Richard. Napakaganda ng bahay ninyo." Tumango lamang siya at naglakad patungo sa kabisera ng mahabang lamesa. Agad namang lumapit si Patricia upang ipaghila siya ng silya at kunin ang kanyang coat. Ang kilos ni Patricia ay napakabilis at puno ng pag-iingat, tila isang serbidora, natakot magkamali sa harap ng isang masilan na amo. Nagsimula ang hapunan sa isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paglapat ng mga kubyertos sa porselanang plato. Ang 4 na bata ay kumakain nang nakayuko, maingat na iniiwasang tumunog ang kanilang mga baso. Bagaman masasarap ang nakahaing pagkain, tila naging lasang abo ito sa aking bibig dahil sa sidhi ng tensyon sa hangin.
Marketing director ka pala sa isang malaking kumpanya, panimula ni Richard habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang karne. Nakahanga ang mga babaeng may sariling karera at hindi umaasa sa iba. Iyan ang tunay na kalayaan. May kakayahang tumayo sa sariling mga paa at hindi nagiging pabigat. Pagkasabi nito, sinadya niyang ibaling ang kanyang paningin kay Patricia na tahimik na nagsasali ng tubig sa kanyang baso. Natigilan si Patricia ngunit mabilis ding nagbaba ng tingin. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang paraan ng pagtutulungan. Richard, mahinahon kong sagot upang ipagtanggol ang kaibigan. Ang pag-aalaga ng 4 na bata at pagpapanatili ng ganitong kalaking bahay ay isa ring buong araw na trabaho. Malaking sakripisyo ang ginagawa ni Patricia. Ngumiti si Richard, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sakripisyo, isang nakakaaliw na salita. Ngunit sa mundong ito, Michelle, ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa kung ano ang naiaambag niya sa pananalapi. Binibigyan ko si Patricia ng marangyang buhay na hindi kailanman mabibigay ng kanyang pamilya sa probinsya. Ang inaasahan ko lang kapalit ay huwag siyang maging pabaya sa mga simpleng gawain. Hindi ba yun makatarungan? Mahal, hindi na nakasagot si Patricia. Tanging isang mahinang tango ang naging tugon niya, Marimya, habang mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Gusto kong sumagot. Gusto kong ipagtanggol pa siya. Ngunit nang sulyapan ko si Patricia, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa na huwag ko nang palalain ang sitwasyon. Ipinagpatuloy namin ang pagkain na tila may nakabara sa aking lalamunan. Kinabukasan ng umaga, matapos umalis si Richard papunta sa kanyang kumpanya at maihatid ang mga bata sa paaralan, nagyaya si Patricia na pumunta kami sa isang kilalang supermarket sa loob ng Alabang upang bumili ng mga sangkap para sa aming tanghalian. Habang nagtutulak ng cart sa loob ng malamig at maliwanag na pamilihan, napansin ko ang labis na pagiging maingat ni Patricia sa pagpili ng mga bibilhin. Tinititigan niya nang matagal ang mga presyo pabalik-balik na kinukwenta sa kanyang isipan at minsan ay ibinabalik sa estante ang mga bagay na alam kong paborito niya noong kami ay nasa kolehiyo pa. Bakit hindi mo kunin yan, tanong ko, nang ibalik niya ang isang kahon ng imported na tsa. Hindi na kailangan, Michelle. May mas murang brand doon sa kabilang hilera. Kailangan kong maging maingat sa budget, sagot niya na may halong pilit na tawa. Nang makarating kami sa counter para magbayad, maayos na inilapag ni Patricia ang mga pinamili. Matapos mabilang ng cashier ang lahat, sinabi nito ang kabuuang halaga. Kinuha ni Patricia ang kanyang credit card mula sa kanyang pitaka at iniabot ito. Inilagay ng cashier ang card sa makina. Ilang sandali pa lumabas ang isang maliit na resibo, kasunod ng abiso mula sa kahera. Ma'am, decline po ang card ninyo. Namutla si Patricia. Bumilis ang kanyang paghinga. Imposible iyan. Kakabigay lang sa akin ni Richard ng allowance kahapon. Pwede bang pakisubukan ulit? Inulit ng kahera ang proseso. Ngunit ganoon pa rin ang naging resulta. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa pila sa aming likuran. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng mapanghusgang mga tingin na nakatuon sa aking kaibigan. Sige, babayaran ko na lang. Gamit ang GCash, nanginginig na wika ni Patricia habang mabilis na binubuksan ang application sa kanyang telepono. Ngunit nang makita niya ang balanse sa kanyang screen, tila pinagsakluban siya ng langit at lupa. Kulang ang pondo niya. Wala pang 500 piso ang natitirang pera sa kanyang account. Ma'am, kung wala po kayong ibang pambayad, kailangan ko pong ipatanggal ang ibang items para makausad ang linya. Walang emosyong utos ng cashier. Ang hiya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa buong pagkatao ni Patricia. Nagsimula siyang maghalungkat sa kanyang bag, naghahanap ng mga nakatuping barya at maiikling barya na naiwan sa ilalim ng kanyang pitaka. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na naging dahilan upang malaglag ang ilang barya sa sahig. Hindi ko na hinayaang magpatuloy ang kanyang pagdurusa. Agad kong inilabas ang aking card at inabot sa kahera. Ako na ang magbabayad ng lahat ng ito. Isama mo na rin ang tsaa.
na ibinalik niya kanina matatag kong sinabi. Tahimik na ibinalik ni Patricia ang kanyang mga barya sa pitaka hindi makatingin sa akin o sa sino man sa paligid. Nang makalabas kami ng supermarket at makasakay sa kanyang sasakyan, hindi na niya napigilan ang emosyon na kanina pa niya pinipigil. Humigpit ang hawak niya sa manibela at kasabay ng kanyang pagyuko ay ang tuloy-tuloy na pagpatak ng kanyang mga luha. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi na pinipilit niyang pahinain. Ano ba talagang nangyayari? Malumanay kong tanong habang inaabot ang kanyang likuran upang aluin siya. Huwag mong sabihin sa akin na normal lang ito. Lumingon siya sa akin ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at puno ng pagdurusa. Wala akong pera, Michelle. Wala kahit isang kusing na pag-aari ko pag-amin niya habang humihikbi. Kinokontrol ni Richard ang lahat. Ang card na dala ko ay nakalink sa kanyang telepono. Nakikita niya ang bawat sentimo na ginagastos ko. At kapag may nagawa akong hindi niya gusto agad niyang pinuputol ang access ko bilang parusa. Katulad ngayon siguro ay hindi niya nagustuhan na ipinagtanggol mo ako kagabi. Kaya kinansela niya ang pondo ko ng walang pasabi. Ngunit ang pamilya mo sa probinsya, akala ko ba ay tinutulungan niya sila? Tanong kong muli, pilit na inuunawa ang lawak ng kanyang pagkakakulong. Iyon ang ginagamit niya para manatili akong sunod-sunuran madamdamin niyang sagot. Pinapadalhan niya sila oo para isipin nilang napakabuti niya. Pero sa tuwing magkakamali ako, tinatakot niya akong ititigil niya ang suporta. Wala akong trabaho, Michelle. Paano ko bubuhayin ang 4 kong anak kung iiwan ko siya? Paano ang mga magulang ko? Wala akong pupuntahan. Nakaramdam ako ng matinding galit hindi kay Patricia, kundi sa lalaking gumawa sa kanya nito. Ang asawa niya ay hindi lamang isang istriktong tao. Siya ay isang halimaw na ginagamit ang pera at kahihiyan upang ikulong ang aking kaibigan sa isang hawlang walang rehas. Huminga ako ng malalim upang pakalmahin ang aking sarili at inabot ko ang kanyang mga kamay. Tutulungan kita, Pat. Hindi pwedeng ganito habang buhay. Gagawa tayo ng paraan. Tila nais niyang maniwala, ngunit ang matinding takot sa kanyang sistema ay matagal nang nakatanim. Bago pa man siya makasagot, biglang lumiwanag ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa gitna ng sasakyan. Isang mensahe ang pumasok. Kinuha niya ito at habang binabasa ang nilalaman ng mensahe, nakita ko kung paano nawalan ng kulay ang kanyang buong mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kaba at ang kanyang mga kamay ay lalong nanginig. Ano yon, nag-aalalang tanong ko. Tumingin siya sa akin nang may halong kawalan ng pag-asa. Mula sa nanay ko bulong niya ang boses ay tila naubusan ng lakas. Inatake sa puso si tatay. Kailangan daw nila ng pera pang ospital ngayon din. Natahimik ang buong sasakyan. Alam naming dalawa ang ibig sabihin nito. Para makuha ang perang iyon, kailangan niyang lumuhod at magmakaawa kay Richard, ang taong mismong nag-alis sa kanya ng dignidad. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na bigat ng kanyang kadena. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila kasing bigat ng tingga pagsapit ng gabi. Dumating si Richard mula sa opisina na may dalang balita na hindi inaasahan. Magkakaroon sila ng bisita para sa hapunan ang kanyang mga magulang na sina Don Salvador at Doña Margarita. Naging aligaga si Patricia sa kusina. Kahit pa namumutla at halatang pagod na pagod mula sa pag-aalala sa kalagayan ng kanyang ama sa probinsya, pinilit niyang maghanda ng marangyang hapunan. Kailangan perpekto pa uli-ulit niyang ibinubulong sa sarili. Habang maingat na inihahanda ang paboritong paella at inihaw na salmon ng kanyang mga biyenan. Sinubukan kong tumulong ngunit tinanggihan niya ako ng may matinding takot sa kanyang mga mata. Baka magalit si Richard kapag nalaman niyang pinakilos kita. Bisita ka, Michelle. Pagsapit ng 7:00, pumasok sa malaking pintuan ang 2 figura na nagtataglay ng awtoridad at kayabangan. Si Don Salvador
ay isang matangkad na lalaki na may seryosong muka, habang si Doña Margarita naman ay balot ng mamahaling alahas at may tindig na tila nagmamay-ari ng lahat ng kanyang tinitingnan. Sinalubong sila ni Richard ng may formal na paggalang. Pagpasok pa lamang ang unang ginawa ni Doña Margarita ay igala ang kanyang paningin sa buong sala. Ipinahid niya ang kanyang hintuturo sa gilid ng isang antigong kabinet at tiningnan kung may alikabok na sumama rito. Nang makitang malinis ito, humarap siya kay Patricia na nakatayo ng tuwid sa gilid naghihintay ng pagbati. Mabuti naman at napanatili mo ang linis ng bahay, Patricia, malamig na pahayag ni Doña Margarita. Iyan na lamang ang pakinabang mo rito, kaya dapat lang nagawin mo ng tama. Magandang gabi po, Mama Papa, mahinang sagot ni Patricia na kayuko at hindi makatingin. Nang diretso sa mata ng biyenan, tuloy po kayo. Handa na po ang hapunan. Ipinakilala ako ni Richard sa kanyang mga magulang. Tiningnan ako ni Doña Margarita, mula ulo hanggang paa, tila sinusuri ang halaga ng aking damit at pagkatao, bago tipid na tumango. Nang maupo na kami sa mahabang hapagkainan ng ayos, ay malinaw na nagpapakita ng hirarkiya si Don Salvador. Sa kabisera, si Richard sa kanyang kanan, si Doña Margarita sa kaliwa, habang si Patricia ay nakaupo sa pinakadulo, malapit sa kusina, upang madaling makatayo at makapaglingkod. Nagsimula ang hapunan sa mga usapang negosyo sa pagitan ng mag-ama. Ang mga bata ay tahimik na kumakain, hindi lumilikha ng anumang ingay. Si Patricia naman ay hindi halos magalaw ang kanyang pagkain, palaging nakabantay kung kailangan ng sino man na masalina ng tubig o madagdagan ng ulam. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang tumunog ang telepono ni Patricia mula sa ibabaw ng counter sa kusina. Ito ang lumang telepono na ginagamit niya para makausap ang kanyang pamilya sa probinsya. Ang tunog ay tila isang malakas na sirena na bumasag sa formal na katahimikan. Natigilan ang lahat. Mabilis na tumayo si Patricia na mumutla at nanlalaki ang mga mata. Ngunit bago pa man siya makahakbang, umalingaw-ngaw ang boses ni Richard. Iwan mo yan. Madiing utos ni Richard. Wala tayong sinasagot na tawag habang kumakain. Lalo na kung galing sa mga taong walang ibang alam kundi humingi. Ngunit ang tawag ay patuloy na tumutunog. Nag-aalala na si Patricia dahil alam niyang nasa ospital ang kanyang ama. Pakiusap, Richard, baka galing ito sa ospital. Kailangan ko lang malaman kung dalhin mo rito ang telepono. Putol ni Richard, ang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bangis. Nanginginig na kinuha ni Patricia ang telepono at inabot ito kay Richard. Sa halip na ibigay pabalik sa kanyang asawa, pinindot ni Richard ang loudspeaker at sinagot ang tawag. Hello, Ate Pat, umiiyak na boses ng nakababatang kapatid ni Patricia ang naririnig ng lahat sa hapagkainan. Ate, kailangan na nating magbayad ng down payment sa ospital para maoperahan si tatay. Nasa emergency room pa rin siya. Parang awa mo na, ate, pakiusap kay Kuya Richard. Wala na kaming mahiraman dito. Ang mukha ni Patricia ay nagkulay abo sa sobrang hiya at takot. Napayuko siya, hindi kayang salubungin ang mapanghamak na tingin ng kanyang mga biyenan. Narinig namin ang lahat, sagot ni Richard sa telepono na may halong inis. Sabihin mo sa mga magulang mo na hindi bangko ang asawa ko. Bawat buwan ay nagpapadala ako ng tulong sa inyo at ngayon ay humihingi na naman kayo ng higit pa. Kailan ba kayo matututong tumayo sa sarili ninyong mga paa? Kuya, nagmamakaawa po ako. Sapat na. Huwag niyo na kaming aabalahin habang kumakain kami. Malamig na sagot ni Richard bago pinatay ang tawag at ibinagsak ang telepono sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan ni Richard si Patricia ng may pandidiri. Iyan ang pamilya mo, Patricia. Isang pabigat. Kung hindi dahil sa akin, saan kayo pupulutin? At ikaw wala kang ginawa, kundi maging linta sa yaman ng pamilya ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Humigpit ang hawak ko sa aking tinidor. Richard, hindi makatarungan ang ginagawa mo. Nasa panganib ang buhay ng ama niya, matatag kong pahayag.
Kung ayaw mong tumulong, huwag mo siyang hiyain ng ganito sa harap namin. Nanlilisik ang mga mata ni Richard nang bumaling siya sa akin. Wala kang karapatang makialam sa pamamalakad ko sa pamilyang ito, Michelle. Bisita ka lang. Bago pa man ako makasagot nagsalita si Doña Margarita. Tama ang anak ko. Ang mga taong galing sa mababang uri ay hindi marunong makontento. Kinuha ka namin mula sa putikan, Patricia. Binigyan ka namin ng pangalan at buhay na hindi mo kailanman mararanan. At ito ang igaganti mo. Ang magdala ng kahihiyan at mga parasitong kamag-anak sa aming pamamahay. Dinampot ni Doña Margarita ang kanyang mangkok ng mainit na sabaw ng paella at ininom ito ng kaunti. Agad kumunot ang kanyang noo. Anong klaseng sabaw ito? Napakaalat bulyaw niya. Sa isang mabilis at malupit na galaw inihagis ni Doña Margarita ang mangkok sa ibabaw ng lamesa. Tumalsik ang mainit na sabaw at tumama sa kamay at braso ni Patricia. Napaigtad si Patricia sa sakit, ngunit hindi siya sumigaw. Kinagat niya ng mariin ang kanyang ibabang labi, hanggang sa halos magdugo ito, habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Namula agad ang kanyang balat, ngunit sa halip na magalit, mabilis siyang kumuha ng pamunas at nagsimulang linisin ang tumalsik na sabaw sa mesa. Patawad po, Mama. Aayusin ko po, nanginginig. At pilit na kalmadong sagot ni Patricia. Tumayo ako mula sa aking upuan puno ng galit at handang harapin ang matandang babae. Ano ba ang problema ninyo? Nakita nyo na ngang nasaktan siya, sigaw ko. Hindi na inalintana ang anumang formalidad. Ngunit bago ako makalapit kay Doña Margarita, naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Patricia sa aking braso. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa puno ng takot na lalong mapalala ang sitwasyon at baka sa mga bata, ibaling ang galit ni Richard. Wag na, Michelle. Pakiusap umupo ka na, bulong niya. Ang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Bumalik ako sa aking upuan, nanginginig ang mga kamay sa matinding galit at kawalan ng magawa. Nagpatuloy ang hapunan na tila walang nangyaring masama. Si Richard at ang kanyang mga magulang ay nag-usap muli tungkol sa negosyo, habang si Patricia ay nanatiling nakatayo sa gilid tahimik na iniinda ang hapdi ng kanyang lapnos at ang matinding pagkadurog ng kanyang pagkatao. Pagsapit ng gabi nang makaalis na ang mga bisita at nagkulong na si Richard sa kanyang kwarto, nakahiga ako sa guest room na madilim at tahimik. Hindi ako makatulog. Ang imahe ni Patricia na nakayuko at kinakaya ang lahat ng pangaalipusta ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko ang mahina, ngunit malinaw, na paghikbi mula sa ibaba ng hagdanan. Ang iyak ng isang taong tuluyan nang naubusan ng pag-asa. Tumayo ako upang silipin kung sino ito. Ngunit nang buksan ko ng bahagya ang pinto ng aking kwarto, may napansin akong isang maliit na pirasong papel na nakasingit sa ilalim ng siwang. Kinuha ko ito at binuksan. Sa ilaw ng buwan na tumatagos mula sa bintana, nabasa ko ang mga salitang nakasulat gamit ang nanginginig na sulat kamay ng isang bata. Tita Michelle, parang awa niyo na po, tulungan niyo si Mami. Ilayo niyo po siya rito. Galing ito kay Enzo, ang panganay na anak na tahimik na nagmamasid at umiinda ng lahat ng sakit ng kanyang ina. Hinawakan ko ng mahigpit ang papel. Ang kaba at galit sa aking dibdib ay napalitan ng isang matibay na desisyon. Hindi ko pwedeng iwan ang kaibigan ko sa impyernong ito. Gagawa ako ng paraan kahit ano pa ang mangyari. Ang sikat ng araw na tumagos sa bintana ng aking silid ay tila walang kakayahang magbigay ng init sa malamig na umagang iyon. Nakaupo ako sa gilid ng kama, hawak pa rin ng mahigpit ang lukot na papel na iniwan ni Enzo kagabi. Ang mga nanginginig na titik ng isang 10 taong gulang na bata na humihingi ng tulong ay nag-iwan ng malalim na hiwa sa aking dibdib. Bumaba ako patungo sa kusina. Naabutan ko si Patricia na naghahanda na ng agahan.
Nakasuot siya ng mahabang manggas na blusa, halatang itinatago ang namumulang balat na napaso ng mainit na sabaw kagabi. Ang kanyang mga kilos ay mabilis, ngunit maingat, tila isang makinang nakaprogram na huwag gumawa ng anumang ingay. "Magandang umaga," Michelle bati niya nang mapansin ako, ngunit ang kanyang mga mata ay umiwas agad. Nagtimpla ako ng kape. "Gusto mo ba ng pandesal?" Ngumiti ako ng bahagya at naupo sa paborito kong pwesto sa kitchen island. "Salamat, Pat. Kumusta na ang pakiramdam mo?" Ang braso mo, mabilis niyang ibinaba ang hawak niyang sandok at pasimpleng inayos ang laylayan ng kanyang manggas. "Wala ito." Nakapahid na ako ng ointment. Sanay na ako sa mga ganitong maliliit na aksidente, sagot niya na pilit pinapasigla ang boses. Ilang sandali patahimik na bumaba ang 4 na bata. Nakabihis na sila ng kanilang mga uniforme. Nangunguna si Enzo bitbit ang mabigat niyang backpack. Nang magtama ang aming mga paningin, nakita ko ang isang uri ng katatagan at pagmamakaawa sa kanyang mga mata na hindi ko makalimutan. Isang tahimik na kasunduan ang nabuo sa pagitan namin. Hindi siya nagsalita, ngunit alam niyang nabasa ko ang kanyang mensahe. Umupo sila sa hapagkainan, naghihintay na pagsilbihan. Wala pang 5 minuto, ay bumaba rin si Richard na kasuot ng plansadong suit. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Tulad ng dati, ang kanyang presensya ay nagpatahimik sa buong silid. Kumain kami ng halos walang nag-uusap. Matapos ubusin ni Richard ang kanyang kape, tumayo na siya at kinuha ang kanyang maletang balat. "May mahalaga akong pulong ngayon. Baka gabihin ako," malamig niyang pahayag kay Patricia nang hindi man lang ito nililingon. "Siguruhin mong maayos ang lahat rito pag-uwi ko at huwag na huwag mong papapasukin ng sinuman sa aklatan ko." "Maliwanag ba, Opo, Richard?" Mabilis at masunuring sagot ni Patricia. Matapos makita ang sasakyan ni Richard na lumabas ng gate, nakahinga kami ng maluwag. Tinulungan ni Patricia ang mga bata na sumakay sa kanilang van patungo sa eskwelahan. Sumakay na rin siya upang ihatid sila. Ito ang pinakahihintay kong pagkakataon. Pagkaalis nila, mabilis akong umakyat sa ikalawang palapag. Ang bahay ay napakatahimik, tanging ngasing ang tunog ng aircon ang bumabasag sa katahimikan. Huminto ako sa tapat ng mabigat na pinto ng oakwood na nagsisilbing pasukan sa aklatan ni Richard. Ito ang kwartong mahigpit niyang ipinagbabawal na pasukan ng sinuman. Kung mayroon man siyang itinatagong dumi, tiyak na narito iyon. Pinihit ko ang seradura. Nakakandado. Inisip ko ang mga posibleng lugar kung saan niya maaaring itago ang susi. Ngunit kilala ko ang mga taong tulad ni Richard. Mga taong may matinding pangangailangan na kontrolin ang lahat. Hindi siya mag-iiwan ng pisikal na susi kung saan madali itong makikita. Napansin ko ang isang maliit na digital keypad sa ibabaw ng seradura. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang papel ni Enzo mula sa aking bulsa. Bukod sa mensahe ng paghingi ng tulong, may isang linya ng mga numero sa ibaba nito, 0-15-82. Tiningnan ko ang numero. Setyembre 15, 1982. Iyon ang kaarawan ni Patricia. Sinubukan kong itype ang numero, ngunit umilaw ng pula ang keypad. Mali. Nag-isip ako ng mabilis. Bakit ibibigay ni Enzo ang kaarawan ng kanyang ina kung hindi yon ang passcode? Binaligtad ko ang mga numero 2, 85-1-0. Inilagay ko muli ito sa keypad. Isang mahinang tunog ng pag-unlock ang umalingaw-ngaw at umilaw ng berde ang maliit na ilaw. Dahan-dahan kong itinulak ang mabigat na pinto. Ang aklatan ay kasing lamig ng may-ari nito. Ang mga pader ay napaliligiran ng matataas na bookshelf na puno ng mga librong pangnegosyo at batas. Sa gitna ay isang malaking mesang gawa sa mahogany kung saan nakapatong ang isang mamahaling laptop at ilang mga folder na maayos na nakasalansan. Lumapit ako sa mesa. Kailangan kong bilisan bago pa bumalik si Patricia o higit na masama si Richard.
Binuksan ko ang laptop. Humingi ito ng password. Sinubukan ko muli ang binaligtad na kaarawan ni Patricia. Pumasok ito. Isang mapait na katotohanan ang bumungad sa akin. Ginagamit ni Richard ang kaarawan ng asawang kanyang kinokontrol bilang susi sa kanyang mga lihim. Nagsimula akong maghanap sa mga files. Karamihan ay mga ulat sa pananalapi, mga graph ng kita ng kumpanya at mga legal na dokumento. Ngunit isang folder na nakatago sa ilalim ng maraming subfolders ang nakapukaw ng aking atensyon. Ang pangalan nito ay simpleng P-transfers. Binuksan ko ito. Nanlaki ang aking mga mata sa mga nakita kong dokumento. Hindi ito mga simpleng ulat ng negosyo. Mga kontrata ito ng malalaking pagbili ng lupa na pinondohan mula sa kaban ng bayan at ibinenta sa mga dayuhang kumpanya ng may sobrang laking tubo. Ito ay pandaraya, isang malaking sindikato sa lupa at higit na nakakakilabot karamihan sa mga dummy corporations na ginamit para ilaunder o linisin ang pera ay nakapangalan kay Patricia. Bawat pirma sa mga dokumentong yon ay nangangahulugan na kung mabunyag ang krimen, si Patricia ang unang mananagot sa batas. Siya ang babagsak habang si Richard ay malinis na makakatakas, dala ang bilyon-bilyong halaga na unti-unti na niyang inililipat sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. Pinagpapawisan ng malamig ang aking mga palad. Ang galit sa aking dibdib ay halos hindi ko makontrol. Gusto kong sumigaw. Ginagawa niyang pain ang sarili niyang asawa. Itinuring niyang basurahan ang taong nangakong sasamahan siya sa hirap at ginhawa. Agad kong inilabas ang aking flash drive mula sa aking bag at isinaksak ito sa laptop. Nagsimula akong kopyahin ang buong folder. Ang asul na bar ng pag-usad ay tila napakabagal kumilos. Bawat segundo ay parang isang oras ang itinatagal. 5, 10, 20%. Habang hinihintay ang paglipat ng mga files, binuksan ko ang isang drawer sa gilid ng mesa. May mga personal na dokumento rito. Kabilang doon ay ang marriage contract nila at isang prenuptial agreement na naglalaman ng mga kondisyong hindi makatarungan para kay Patricia, kabilang ang pag-iwan sa kanya ng walang anumang ari-arian kung sakaling maghiwalay sila. 30%, 40, 60. Bigla akong napatigil nang makarinig ako ng mahinang tunog mula sa ibaba. Ang pinto ng bahay ay nagbukas, kasunod ng mabibigat na yabag ng sapatos na gawa sa balat. Hindi yon si Patricia. Ang mga hakbang ay mabilis, determinado at pamilyar. Si Richard, bumalik siya ng maaga. 75%. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Pabilis ng pabilis ang mga yabag paakyat ng hagdan. Naririnig ko ang pagtamama ng kanyang sapatos sa bawat baitang ng kahoy na hagdanan. 70%, 75%, 100%. Complete. Mabilis kong binunot ang flash drive at ibinulsa ito. Isinara ko ang mga binuksang folder, pinatay ang laptop at iniayos ang upuan upang hindi mahalata na may umupo rito. Tumingin ako sa paligid. Wala akong mapagtataguan sa loob ng aklatan. Tanging ang makapal na kurtina sa gilid ng malaking bintana ang pwede kong pagtaguan. Nang marinig ko ang pagpihit ng doorknob ng aklatan, mabilis akong nagtago. Sa likod ng kurtina, pinipigil ang aking paghinga hanggang sa tila sasabog na ang aking baga. Bumukas ang pinto. Pumasok si Richard. Ang kanyang presensya ay agad na nagpabigat sa hangin ng silid. Narinig ko ang pagbagsak ng kanyang maleta sa ibabaw ng mesa, kasunod ng malalim na buntong hininga. Nakatayo ako, nang tuwid hindi gumagalaw kahit 1 sentimetro, habang ang pawis ay patuloy na tumutulo sa aking likuran. Narinig ko ang pagbukas niya ng laptop. Kung mapapansin niya na naging aktibo ito, kamakailan tapos na ang lahat. Tiyak na malalaman niyang may pumasok. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani habang nakatitig siya sa screen. Wala akong ibang naririnig kundi ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib.
Ilang sandali pa narinig kong isinara niya ang laptop ng malakas. Tumayo siya ang mga hakbang ay papalapit sa direksyon ng bintana kung saan ako nagtatago. Ang kanyang anino ay unti-unting lumalaki sa sahig na natatamaan ng araw. Huminto siya mismo sa harapan ng kurtina. Naramdaman ko ang paglapit ng kanyang kamay upang hawiin ang tela. Ipinikit ko ang aking mga mata, handa na sa anumang komprontasyon nang biglang magring ng malakas ang kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Huminto ang kanyang kamay ng ilang pulgada mula sa kurtina. Tila naiinis siyang bumalik sa mesa upang sagutin ang tawag. Ano yon inis niyang sagot sa kabilang linya? Wala na akong pakialam sa opinyon ng asawa niya. I-transfer mo ang pondo, bukas na bukas din. Wala nang palugit. Oo, ako ang bahala kay Patricia. Walang problema roon. Pagkasabi noon, kinuha niya muli ang kanyang maleta at mabibigat na hakbang na lumabas ng aklatan. Ang malakas na tunog ng pagsara ng pinto ay nagbigay sa akin ng hudyat na ligtas na ako. Nakahinga ako ng maluwag at dahan-dahang lumabas mula sa likod ng kurtina. Hawak ko ng mahigpit ang flash drive sa aking bulsa. Ang mga dokumentong nakuha ko ay hindi lamang patunay ng kanyang mga krimen. Ito ang susi upang palayain si Patricia mula sa kanyang nag-iilusyong Panginoon. Ngunit alam kong ang laban ay hindi magiging madali. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong lumaban para kay Patricia at sa kanyang mga anak kahit ano pa ang mangyari. Matapos ang muntikang pagkahuli sa aklatan, bumalik ako sa aking kwarto nang nanginginig ang mga tuhod. Hawak-hawak ko ang aking dibdib na tila sasabog sa sobrang bilis ng tibok ng aking puso. Ibinulsa ko ng malalim ang flash drive, ang natatanging sandata na hawak ko laban kay Richard. Alam kong bawat segundo sa loob ng bahay na ito ay nagiging mapanganib, ngunit hindi ko maaaring iwan si Patricia ngayon. Paglipas ng ilang oras narinig ko ang pagbabalik ni Patricia mula sa pagsundo sa mga bata. Dumating din muli si Richard pagsapit ng gabi. Ang hapunan ay naging mas nakakasakal kaysa sa mga nakaraang araw. Ang mga mata ni Richard ay matatalim palipat-lipat ang tingin sa pagitan ko at ni Patricia. May kakaibang tensyon sa kanyang panga, isang palatandaan na mayroong gumugulo sa kanyang isipan. Habang hinihiwa ni Patricia ang karne sa kanyang plato, biglang nagsalita si Richard. May nakialam sa aklatan ko kanina. Malamig at mabagal niyang pahayag, hindi inaalis ang tingin kay Patricia. Ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa ay nagalaw. Ang laptop ko ay naiwang mainit indikasyon na may nagbukas nito. Natigilan si Patricia. Ang kanyang tinidor ay bumagsak sa porselanang plato, lumikha ng isang matinis na alingawngaw na bumasag sa katahimikan ng buong silid. Namutla siya at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi po ako pumasok doon, Richard. Kasama ko ang mga bata buong hapon. Alam mong hindi ko pinapakialaman ang mga gamit mo. Tumingin si Richard sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon at pagbabanta. Kung hindi ikaw, sino ang mga kasambahay na pinauwi ko? O baka ang mga bisitang hindi marunong rumespeto sa pribadong espasyo ng may-ari ng bahay? Nanatili akong kalmado, bagaman ang aking mga kamay sa ilalim ng mesa ay nakakuyom ng mahigpit. Wala akong dahilan para pumasok sa aklatan mo, Richard. Buong araw akong nagpahinga sa kwarto. Baka naman nakalimutan mo lang kung paano mo iniwan ang mga gamit mo bago ka umalis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ako nakakalimot, Michelle, lalo na pagdating sa mga bagay na pag-aari ko. Pagkatapos ng hapunan, inutusan ni Richard si Patricia na papuntahin ang mga bata sa kanilang mga kwarto. Nang masigurong tulog na ang 4 na bata, narinig ko ang mabibigat na yabag ni Richard patungo sa master's bedroom kasunod ng nanginginig na mga hakbang ni Patricia. Isinara niya ang pinto. Nakatayo ako sa labas ng aking kwarto, pinapakiramdaman ang bawat galaw mula sa kabila ng dingding.
Ilang minuto ang lumipas bago umalingaw-ngaw ang boses ni Richard, hindi sumisigaw, ngunit puno ng matinding galit na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. "Huwag mo akong gawing tanga, Patricia," giit niya. "Sino ang nag-utos sa kaibigan mo na mangialam sa mga gamit ko? Ikaw ba? Nagrereklamo ka na ba sa buhay na ibinibigay ko sa iyo? Richard, maawawa ka? Hindi ko alam ang sinasabi mo." Mangyak-ngyak na sagot ni Patricia. "Wala akong kinalaman doon. Parang awa mo na nasasaktan ako." Isang malakas na kalabog ang sumunod. Tila may mabigat na bagay na ibinagsak sa sahig kasunod ng tunog ng nabasag na salamin. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa kahoy na sahig. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binaliwala ko ang anumang pag-ingat at mabilis na tumakbo patungo sa kanilang kwarto. Pinihit ko ang doorknob. Hindi ito nakakandado. Pabigla kong binuksan ang pinto. Ang eksena sa loob ay nagpatigil sa aking paghinga. Nakahandusay si Patricia sa sahig umiiyak at nakahawak sa kanyang braso. Sa kanyang tabi ay ang basag na frame ng aming litrato noong araw ng aming pagtatapos sa kolehiyo, ang kaisa-isang alaalang itinago niya mula sa kanyang nakaraan. Nakatayo si Richard sa kanyang harapan, ang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa magkabilang gilid ng kanyang katawan. Ang dibdib ay mabilis na umaangat baba sa tindi ng galit. Humakbang siya palapit kay Patricia at umakmang susunod. Nasasabunutan ito paitaas. "Huwag mo siyang saktan, madiin kong utos." Habang mabilis na humakbang papasok sa kwarto at itinulak si Richard palayo kay Patricia. Ginamit ko ang buong lakas ko upang iposisyon ang aking sarili sa pagitan nilang mag-asawa. Napatras si Richard ng ilang hakbang. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng labis na pandidiri at puot. "Ang lakas ng loob mo, Michelle. Pumasok ka sa sarili kong kwarto at pinakikialaman mo ang mag-asawang nag-aaway. Wala kang karapatan dito. Lumabas ka. Hindi ako aalis hanggat sinasaktan mo siya." Ganting pahayag ko, hindi iniaalis ang matalim kong tingin sa kanya. "Hindi ito pag-aaway ng mag-asawa, Richard. Ito ay pang-aabuso. Ginagawa mo siyang alipin sa sarili niyang bahay." Tumawa si Richard, isang nakakakilabot at walang emosyong halakhak. "Pang-aabuso. Binibigyan ko siya ng bahay, pagkain at karangyaan. Kung hindi dahil sa akin, mabubulok siya sa probinsya nila kasama ang mga pabigat niyang magulang. Dapat siyang magpasalamat sa bawat hininga na mayroon siya sa pamamahay na ito." Nanginig ang buong katawan ni Patricia sa likuran ko. Humigpit ang hawak niya sa laylayan ng aking damit, nagmamakaawang huwag ko nang ituloy ang pakikipagtalo. Ngunit hindi ko na kayang magbingi-bingihan. "Alam ko ang totoo, Richard," malamig kong sagot. Sinasadyang ibaba ang tono ng aking boses upang iparating ang bigat ng aking mga salita. "Alam ko kung bakit kailangan mong kontrolin si Patricia. Alam ko kung bakit kailangan mong nakapangalan sa kanya ang lahat ng dummy corporations mo. Ginagamit mo siya bilang pananggalang sa mga illegal mong transaksyon sa lupa. Ikaw ang tunay na pabigat dahil kapag bumagsak ang lahat, siya ang ipapakulong mo habang ikaw ay nagpapakasarap sa pera ng bayan." Nagbago ang timpla ng mukha ni Richard. Ang panga niya ay tumigas at ang kanyang mga mata ay nanliit. Ang kanyang kamay ay automatikong napakuyom, tila nagpipigil na manakit ng pisikal. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin bago siya muling nagsalita. Ang boses ay mas mababa at mas mapanganib. "Wala kang alam sa sinasabi mo," banta niya. Bawat pantig ay malinaw at madiin. "Kung inaakala mo na maililigtas mo siya, nagkakamali ka. Isang salita ko lang, Michelle, at masisira ang karera mo sa Singapore. May mga kakilala ako doon na kayang tapusin ang lahat ng pinaghirapan mo sa isang tawag lamang. At si Patricia, wala siyang kakayahang buhayin ang mga anak niya. Kukunin ko ang lahat sa kanya, ang mga bata, ang pangalan niya, pati na ang natitirang dignidad ng pamilya niya sa probinsya. Sisiguraduhin kong sa kalsada sila pupulutin.
Nanlumo si Patricia sa narinig. Napahagulgol siya ng malakas, ganap nang nawalan ng pag-asa. "Wag Richard, parang awa mo na. Wag mong kunin ang mga bata sa akin. Gagawin ko na ang lahat, wag lang ang mga bata." Humarap si Richard sa kanyang asawa nang may malamig na tagumpay sa kanyang mga mata. "Nakikita mo, Michelle, iyan ang realidad. Wala kang magagawa para sa kanya dahil siya mismo ay nakakadena na." Tiningnan ko si Richard nang may matinding pagnanasang burahin ang kayabangan sa kanyang mukha. Gusto ko siyang saktan, gusto ko siyang sampalin, ngunit alam kong magiging masama ang epekto nito para kay Patricia at sa mga bata. Kailangan kong mag-isip ng malinaw. Hindi ito ang tamang oras para sa isang pisikal na labanan. Kung gusto mong maging tahimik ang buhay niyo, aalis na ako bukas ng umaga. Matatag kong pahayag kahit na sa loob-loob ko ay labag ito sa aking kalooban. Ngunit tandaan mo ito, Richard. Hindi dito nagtatapos ang lahat. Hindi mo siya pag-aari. Tumalikod si Richard, inayos ang gusot sa kanyang manggas at naglakad patungo sa pinto. "Siguruhin mo lang na wala ka na rito bago ako mag-almusal. At huwag na huwag ka nang babalik." Nang makalabas si Richard, mabilis kong nilapitan si Patricia na nakahandusay pa rin sa sahig, walang tigil sa pag-iyak. Niyakap ko siya ng mahigpit, pinupunasan ng kanyang mga luha habang ang sarili kong mga mata ay nag-iinit din. "Pat, makinig ka sa akin," bulong ko habang maingat siyang inaalalayan patayo. "Aalis ako bukas, pero hindi ibig sabihin na iiwan na kita. Kailangan kong gawin ito para sa kaligtasan ninyong mag-iina ngayon. Pero pangako ko sa'yo, ilalabas kita sa impyernong ito." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at pag-aalinlangan. "Paano, Michelle? Tama siya. Wala akong laban. Hawak niya ang lahat. Kapag umalis ako, kukunin niya ang mga bata. Hindi ko kakayanin yon." Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya upang pilitin siyang tumingin ng diretso sa aking mga mata. "Hindi totoo yon. May nakuha akong ebidensya mula sa aklatan niya kanina. Sapat na ito para maprotektahan ka at maipakulong siya. Kailangan mo lang magtiwala sa akin at higit sa lahat, kailangan mong magtiwala sa sarili mo." Hindi na siya sumagot, ngunit ang kanyang paghikbi ay unti-unting humina. Sa gabing iyon, bago ako bumalik sa aking kwarto, alam kong ang susunod na araw ay ang simula ng pinakamahirap na laban ng aming buhay. Kailangan kong iwan si Patricia sa loob ng hawla, ngunit sa pagkakataong ito, iniiwan ko siya na may kasamang pag-asa. Ang liwanag ng bukang liwayway ay dumating ng walang kulay at sigla. Hinila ko ang aking maleta palabas ng kwarto. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong nito sa makintab na sahig ay tila isang malakas na ingay sa nakabibinging katahimikan ng mansyon. Pagbaba ko ng hagdan, naabutan ko si Patricia na nakatayo malapit sa pintuan, yakap-yakap ang dalawa niyang bunsong anak. Nasa tabi niya si Leo at Enzo, tahimik na nakatingin sa akin. Ang mukha ni Patricia ay maputla at ang kanyang mga mata ay namamaga pa rin mula sa magdamag na pag-iyak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang kislap ng determinasyon na hindi ko nakita sa kanya noon. Lumapit ako sa kanila. Ang eksena ay tila isang marahan at malungkot na pagpapaalam. Walang salitang namutawi sa aming mga bibig. Tanging ang bigat sa hangin ang nagsasalita para sa aming lahat. Lumuhod ako upang magpantay kami ng mga bata. "Mag-iingat kayo," mahinang bulong ko habang hinahaplos ang buhok ni Mia at Sky. "Maging matatag kayo para sa mommy ninyo." Tumingin ako kay Enzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. Isang bahagyang tango ang isinukli niya sa akin, isang tahimik na pangako na gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang ina at mga kapatid. Tumayo ako at humarap kay Patricia. Oras na para umalis ako. Niyakap niya ako ng mahigpit, ang kanyang payat na katawan ay nanginginig sa pinipigilang paghikbi. "Michelle, mag-iingat ka," basag ang boses na bulong niya sa aking tainga. "Patawarin mo ako sa lahat ng abala.
Habang magkayakap kami, isinagawa ko na ang plano. Mula sa bulsa ng aking jacket, maingat kong kinuha ang isang maliit at murang dikipad na telepono at ilang nakatuping 1,000 pisong papel. Sa isang mabilis at maingat na galaw, isinilid ko ito sa bulsa ng kanyang bestida nang hindi napapansin ng sinuman. Naramdaman niya ang bagay na yon. Saglit siyang natigilan ngunit hindi siya gumalaw. Hinigpitan ko ang aking yakap. Makinig kapat pabulong kong utos ang aking mga labi ay halos dumikit na sa kanyang tainga. Itago mo yan. Huwag na huwag mong ipapakita kahit kanino, lalo na kay Richard. Huwag mo itong gagamitin maliban kung talagang kailangan. Tatawagan kita gamit ang isang hindi kilalang numero. Kapag nangyari iyon, sagutin mo. Huwag kang susuko. Pangako babalikan kita. Humiwalay ako sa pagkakayakap at tiningnan siya ng diretso sa mata. Nakita ko ang takot ang pag-aalinlangan, ngunit sa kaibuturan nakita ko rin ang isang maliit na ningas ng pag-asa na muling sumisiklab. Tumango siya nang marahan ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Tumalikod na ako at nagsimulang maglakad patungo sa pinto. Hindi na ako lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo ay tila 1,000 karayom na tumutusok sa aking puso. Ngunit alam kong ito ang tamang gawin. Narinig ko ang mahinang pag-iyak ni Patricia habang hinihila ko ang aking maleta palabas ng malaking pinto. Kasunod nito ay ang mabigat na tunog ng pagsara ng gate na bakal sa aking likuran, isang hudyat na muli siyang ikinulong sa kanyang hawlang ginto. Ngunit hindi ako dumiretso sa paliparan. Sa halip sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa isang maliit at hindi kilalang hotel sa Maynila. Nag-check-in ako gamit ang ibang pangalan. Ito ang magiging pansamantala kong base militar. Pagkapasok ko sa aking kwarto, agad kong inilabas ang aking laptop at ang flash drive. Walang oras na dapat sayangin. Agad akong bumili ng bagong SIM card at ginamit ito upang tawagan ang numero ng isang kilalang abogado sa Maynila na dalubhasa sa mga kaso ng karahasan sa kababaihan at pamilya. Attorney Lorna Reyes. Ipinakilala ko ang aking sarili at ipinaliwanag ang sitwasyon nang hindi nagbibigay ng mga tunay na pangalan. May hawak po akong ebidensya. Attorney Reyes, paliwanag ko. Mga dokumentong magpapatunay ng malawakang pandaraya sa pananalapi na kinasasangkutan ng asawa ng aking kaibigan. Ang masama pa, ang lahat ng ilegal na transaksyon ay nakapangalan sa kanya. Narinig ko ang seryosong paghinga ng abogada sa kabilang linya. Iyan ay isang napakadelikadong sitwasyon. Ang ebidensyang hawak mo ang maaaring maging susi sa kalayaan niya o maaari rin itong maging dahilan upang lalo siyang mapahamak kung hindi gagamitin ng tama. Kailangan nating magkita sa lalong madaling panahon. Nagkasundo kami na magkita sa isang ligtas na lugar kinabukasan. Pagkatapos ng tawag, sinimulan kong suriin ng mas malalim ang mga dokumento mula sa flash drive. Ang bawat file na binubuksan ko ay nagpapakita ng mas malawak at mas masalimuot na krimen. Mga pekeng kontrata, mga bank statement mula sa mga hindi kilalang bangko sa ibang bansa, mga listahan ng mga opisyal ng gobyerno na kasabwat sa mga transaksyon. Si Richard ay hindi lamang isang mapang-abusong asawa. Siya ay isang pusakal na kriminal na kayang gawin ang lahat upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ang flash drive na hawak ko ay parang isang bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Habang lumalalim ang gabi, isang imahe ang hindi maalis sa aking isipan. Si Patricia mag-isa sa dilim ng malaking mansyon. Yakap-yakap ang kanyang mga anak at walang ibang mapagkukunan ng lakas kundi ang isang maliit na piraso ng pag-asa. Samantala sa Ayala Alabang ang katahimikan ng gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong kabahayan. Matapos niyang patulugin ang kanyang mga anak, pumasok si Patricia sa banyo, isinara ang pinto nang walang ingay at binuksan ang gripo upang hindi marinig ang anumang tunog mula sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay
habang kinakapa ang bulsa ng kanyang bestida. Nandoon pa rin ito. Ang maliit at matigas na bagay na iniwan ko. Inilabas niya ang mumurahing telepono. Sa loob ng maraming taon, ang tanging teknolohiyang hinawakan niya ay ang mga kagamitang aprobado at binabantayan ni Richard. Ang teleponong ito, gaano man kasimple, ay sumisimbolo sa isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya ang kalayaan. Pinindot niya ng matagal ang power button. Ang maliit na screen ay umilaw, nagbibigay ng malamlam na liwanag sa kanyang mukha na basang-basa ng luha. Kasabay ng pagbukas ng telepono ay ang pag-vibrate nito. Isang mensahe ang pumasok. Nanginginig niyang binuksan ang mensahe. Mula ito sa isang hindi kilalang numero. Ang mga salita sa screen ay simple lamang, ngunit para kay Patricia, ito ay isang sinulid ng pag-asa na inihagis sa kanya mula sa gitna ng kadiliman. Handa na ako. Ikaw ba? Nagsimula ang paghihiganti ni Richard sa paraang alam niya isang tahimik, ngunit malupit na digmaan na naglalayong durugin ang natitirang lakas ng loob ni Patricia. Isang araw, pagkatapos kong umalis, habang naghahanda si Patricia ng pananghalian, natuklasan niyang wala ng laman ang kanilang pantry. Ang mga dilatang pagkain na nakatabi para sa panahon ng bagyo ang tanging natitira. Ang kanyang credit card na dati-rati ay may maliit na pondo para sa pang-araw-araw na gastusin ay tuluyan ng kinansela. Ang lahat ng koneksyon niya sa pera ay pinutol. Nang gabing iyon, ang hapagkainan na dati ay puno ng mamahaling pagkain ay pinatungan lamang ng kanin at isang mangkok ng sardinas. Mami, bakit po ito ang ulam natin? Tanong ng bunsong si Sky. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Ayaw ko po nito. Ngumiti si Patricia, isang ngiting pilit na itinatago ang kirot sa kanyang puso. Masarap ito, anak. Paminsan-minsan, kailangan nating subukan ang mga simpleng pagkain para maalala natin na maging mapagpasalamat. Ngunit si Richard, na nakaupo sa kabisera ng lamesa at kumakain ng steak na ipinadeliver niya para sa sarili lamang, ay tumingin kay Patricia ng may paghamak. Iyan ang nararapat sa mga taong hindi marunong sumunod. Kung gusto ninyong kumain ng masarap, sabihin ninyo sa ina ninyo na matuto siyang maging isang mabuting asawa. Ang bawat araw ay naging isang pagsubok sa katatagan ni Patricia. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Ito ang apoy ng isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang gabi, habang nagbabasa si Richard ng mga papeles sa kanyang aklatan, pinatulog ni Patricia ang mga bata. Niyakap niya si Enzo ng mahigpit. Anak, kailangan ko ang tulong mo, bulong niya. Tumango si Enzo nang walang pag-aalinlangan. Kahit ano po, Mami. Kailangan mong bantayan ang pinto ng aklatan. Kung maririnig mong papalabas na si Papa, bigyan mo ako ng hudyat. Magkunwari kang masama ang panaginip mo. Maingat na lumabas si Patricia ng kwarto. Sa tulong ng liwanag mula sa kanyang mumurahing telepono, pumasok siya sa silid tulugan. Alam niya kung saan itinatago ni Richard ang mga mahahalagang dokumento sa isang safe na nakatago sa likod ng isang malaking painting. Hindi niya alam ang kombinasyon, ngunit may mga folders sa ibabaw ng mesa na naglalaman ng mga kopya ng ilang bank statements at mga titulo ng lupa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang unang folder. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na halos marinig na niya ito. Gamit ang kamera ng telepono, kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanya, mga loan agreements na may pirma niya na hindi niya maalalang pinirmahan, mga bank transfer papunta sa mga dayuhang kumpanya. Bawat litrato ay isang bala. Bawat dokumento ay isang piraso ng katotohanan na magpapalaya sa kanya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Richard, dahan-dahan niyang inilagay ang telepono sa ilalim ng unan at pinindot ang record button. Gisingin mo ako ng maaga bukas, utos ni Richard kahit nakapikit. At siguraduhin mong
Nakaplantsa ng maayos ang lahat ng suit ko. Ayaw kong maulit ang nangyari nung nakaraang linggo na may gusot ang kwelyo ng polo ko. Nakakahiya sa mga kliyente ko. Isa kang walang silbing asawa kung pati iyon ay hindi mo magawa ng tama. Ang mga salitang iyon na dati ay tinatanggap na lamang niya bilang isang normal na bahagi ng kanyang buhay ay naging matulis na ebidensya na ngayon. Isang hapon, habang nagpapalit siya ng lampin ng bunsong si Sky, nagkaroon siya ng ideya. Ang tumpok ng malinis na lampin sa cabinet ang naging perpektong taguan ng telepono. Walang sino man, lalo na si Richard ang mag-iisip na maghalungkat doon. Ngunit ang panganib ay palaging nariyan. Isang Sabado ng hapon, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, biglang pumasok si Richard sa silid ng mga bata. Bihira niya itong gawin, kaya agad na kinabahan si Patricia. Mukhang puno na ang lampin ni Sky Anya sa isang pekeng mapagmahal na tono. Ako na ang magpapalit. Halika rito anak. Nanigas si Patricia sa kanyang kinatatayuan. Ang telepono. Nasa ilalim iyon ng tumpok ng lampin na kukunin ni Richard. Ang kanyang isip ay mabilis na naghahanap ng paraan upang makalusot. Richard, ako na mabilis niyang sabi. Baka madumihan pa ang damit mo. Hindi okay lang. Gusto kong ipakita na kahit abala ako ay may oras pa rin ako sa mga anak ko. Sagot ni Richard papalapit na sa cabinet kung nasaan ang mga lampin. Nataranta si Patricia. Sa isang iglap habang nakatalikod si Richard, sinadya niyang matapilok sa isang laruang kotse sa sahig. Binitawan niya ang hawak niyang pitsel ng malamig na juice. Ang malagkit na likido ay tumalsik at bumuhos sa mamahaling sapatos na balat ni Richard. Ano ba naman yan, Patricia? Sigaw ni Richard. Ang kanyang pekeng kabaitan ay agad na naglaho. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano ang sapatos na ito? Tanga-tanga ka talaga. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, nagmamadaling pumunta sa banyo upang linisin ang kanyang sapatos. Iyon na ang pagkakataon ni Patricia. Mabilis niyang kinuha si Sky, dinala sa kabilang kwarto at kinuha ang telepono mula sa tumpok ng lampin. Inilipat niya ito sa ilalim ng kama sa guest room. Isang napakalapit na pag-ulan ng panganib ang kanyang naiwasan. Gabi-gabi, kapag tahimik na ang buong bahay, pinapadala ni Patricia sa akin ang mga nakalap niyang ebidensya. Mga litrato, mga audio recording, at isang detalyadong talaarawan ng bawat pang-aabuso at pagkontrol na ginagawa ni Richard. Ang lahat ng ito ay ipinapasa ko naman kay Attorney Reyes. Isang linggo matapos ang insidente sa sapatos, tumawag ako kay Patricia gamit ang aming sikretong numero. Pat nakausap ko si Attorney Reyes, panimula ko pinipilit na maging kalmado. Sinuri na niya ang lahat ng ebidensyang ipinadala mo. Ang sabi niya, sapat na ito. Sapat para saan, nanginginig na tanong ni Patricia. Sapat na para humingi tayo ng protection order mula sa korte. Isang legal na dokumento na mag-uutos kay Richard na lisanin ang bahay at bawal siyang lumapit sa inyo. Ito na ang simula, Pat. Narinig ko ang malalim na paghinga ni Patricia sa kabilang linya. May halong takot, ngunit sa unang pagkakataon, mayroon ding pag-asa. Ano ang kailangan kong gawin, tanong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig, kundi matatag at determinado. Kailangan mong pumunta sa opisina ni Attorney Reyes bukas para pirmahan ang petisyon. Humanap ka ng paraan. Sabihin mong mamamalengke ka o may kikitain kang kaibigan. Kahit anong dahilan. Natahimik siya sandali, tila nag-iisip. Pagkatapos ay sumagot siya nang may buong pagpapasya. Sige, gagawa ako ng paraan. Panahon na para lumaban. Ang umaga ay nagsimula, tulad ng dati, sa mansyon ng mga Sanchez, isang perpektong orkestra ng katahimikan at kaayusan. Nakaupo si Richard sa kabisera ng hapagkainan, nagbabasa ng balita mula sa kanyang tablet habang humihigop ng mainit na kape. Si Patricia ay abala sa pag-aasikaso sa mga bata. Tinitiyak na ang bawat isa ay nakaupo ng tuwid
at kumakain ng walang anumang ingay. Ngunit sa ilalim ng kalmadong anyo ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, tila isang tambol na nagbabadya ng paparating na digmaan. 8:30 ng umaga. Sakto sa oras. Isang matinis at tuloy-tuloy na tunog ng doorbell ang bumasag sa kanilang ritual. Natigilan si Richard. Kumunot ang kanyang noo, halatang nainis sa biglaang pagkagambala sa kanyang perpektong umaga. Sino yan? Hindi ba't sinabi kong ayaw ko ng anumang abala sa oras ng almusal? Tumayo si Patricia, pinunasan ng kanyang mga kamay sa apron. Ako na po ang titingin, mahinahon niyang sagot, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi maikukubli. Naglakad siya patungo sa pinto. Sa bawat hakbang nararamdaman niya ang matalim na tingin ni Richard na nakasunod sa kanyang likuran. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang 2 unipormadong pulis kasama ang isang lalaking nakasuot ng barong na may dalang isang makapal na brown envelope. Magandang umaga po. Hinahanap po namin si Ginoong Richard Sanchez, formal na pahayag ng lalaking nakabarong na nagpakilala bilang isang court sheriff. Bumalik si Richard sa kanyang pagkakaupo. Ang inis sa kanyang muka ay napalitan ng pagtataka. Ano ang kailangan ninyo sa akin? May dala po kaming temporary protection order na inilabas ng korte, sagot ng sheriff. Ipinapakita ang selyadong dokumento. Alinsunod po sa utos na ito, kinakailangan ninyong lisanin ang tirahang ito sa loob ng 1 oras at bawal kayong lumapit sa inyong asawa, si Ginang Patricia Sanchez, at sa inyong mga anak sa distansyang hindi bababa sa 100 metro. Parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid ang mga salitang iyon. Naniga si Richard sa kanyang kinaupuan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang muka ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Tiningnan niya si Patricia, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ano ang kalokohang ito? Patricia, sigaw niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa buong kabahayan. Nababaliw ka na ba, sir? Pakiusap po, maging mahinahon po tayo, babala ng isang pulis. Hindi pinansin ni Richard ang pulis. Humakbang siya palapit kay Patricia, ang kanyang panga ay matigas sa galit. Pinagsabihan ka ng kaibigan mong si Raulo, ano? Tingin mo ba ay mananalo ka sa akin? Isang salita ko lang sa mga abogado ko at mabubulok ka sa demanda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Patricia. Sinalubong niya ang tingin ni Richard, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot kundi ng isang matibay na paninindigan. Tapos na ang pananahimik ko, Richard. Sa sobrang galit, kinuha ni Richard ang kanyang telepono at mabilis na nag-dial. Ilang sandali pa, narinig ng lahat ang kanyang nagngingit-ngit na boses. Mama, kailangan ninyong pumunta rito ngayon din. Ang asawa kong baliw ay nag-file ng kung anong kaso laban sa akin. Gusto niya akong palayasin sa sarili kong pamamahay. Wala pang kalahating oras, isang itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa tapat ng bahay. Pumasok sina Don Salvador at Doña Margarita na tila mga hari at reynang handang makipagdigma. Anong kaguluhan ito? Bulyaw ni Doña Margarita. Pagkapasok pa lamang ang kanyang matang mapanghusga ay agad na dumapo kay Patricia. Walang hiya kang babae ka. Matapos kang bigyan ng marangyang buhay ng anak ko, ito pa ang isusukli mo. Nagsimula ang isang matinding komprontasyon. Si Richard at ang kanyang mga magulang ay sabay-sabay na nagbato ng mga masasakit na salita kay Patricia. Inakusahan siyang walang utang na loob, isang manggagamit, isang masamang ina na inilalayo ang mga anak sa kanilang ama. Ang lahat ng ito ay tahimik na pinapanood ng mga pulis na naroon upang tiyakin na walang pisikal na mangyayari. Hindi na ako makikinig sa inyo, mariing sabi ni Patricia, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa kanilang lahat. Sa loob ng 15 taon, wala akong ginawa kundi sumunod. Wala akong ginawa kundi magtiis. Ngayon tapos na yon. Ang katapangang iyon ang lalong nagpagalit kay Doña Margarita. Humakbang siya palapit kay Patricia, ang kanyang kamay ay nakataas handang sampalin.
Ang manugang na sa unang pagkakataon ay sumuway sa kanila. Ipalalasap ko sa iyo ang pagiging walang modo. Ngunit sa isang mabilis at hindi inaasahang galaw, naharang ni Patricia ang kamay ng kanyang biyenan. Hinawakan niya ito nang mahigpit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na matagal nang kinikimkim. Bago pa man makabawi si Doña Margarita, sa pagkabigla dinampot ni Patricia ang isang baso ng malamig na tubig mula sa mesa. Sa isang malakas na kilos, ibinuhos niya ang buong laman nito sa mukha ng kanyang biyenan. Napatili si Doña Margarita. Ang tubig ay tumulo mula sa kanyang perpektong nakaayos na buhok pababa sa kanyang mukha na puno ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang kanyang mamahaling damit ay nabasa. Tapos na ang pagiging alila ko sa bahay na ito. Malakas na pahayag ni Patricia ang kanyang boses ay puno ng lakas at determinasyon na ngayon lang narinig ng lahat mula sa kanya. Sir, tapos na po ang isang oras. Kailangan niyo na pong umalis, sabi ng sheriff kay Richard. Tiningnan ni Richard si Patricia na tila isang hayop na handang pumatay. Ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding puot. Pinulot niya ang kanyang maleta at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon kay Patricia. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag wala ka ng kahit isang kusing. Sisiguraduhin kong magmamakaawa ka sa akin. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito. Mawawala sa iyo ang lahat. Pagkasabi noon, tuluyan na siyang lumabas kasunod ang kanyang mga magulang na walang tigil sa pagmumura. Isinara ng mga pulis ang pinto. Sa isang iglap, ang bahay na dati ay puno ng sigawan at tensyon ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Naiwan si Patricia na nakatayo sa gitna ng sala kasama ang kanyang 4 na anak na ngayon ay lumalapit sa kanya. Niyakap nila ang kanilang ina ng mahigpit. Nanginginig pa rin ang buong katawan ni Patricia, hindi sa takot, kundi sa adrenaline ng laban na kakatapos lamang. Nanalo siya sa unang yugto, ngunit ang banta ni Richard ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang madilim na ulap na nagbabadyang magdala ng mas malakas pang unos sa kanilang buhay. Ang silid-pulungan sa korte ay malamig at walang buhay. Ang hangin ay mabigat sa tensyon habang naghihintay ang magkabilang panig sa pagdating ng mediator. Nakaupo si Patricia sa isang panig ng mahabang mesa, katabi ang kanyang abogadong si Attorney Reyes. Sa kabilang dulo, nakaupo si Richard, kasama ang kanyang magilas at mayabang na abogado mula sa isang kilalang law firm. Ang mukha ni Richard ay kalmado at puno ng kumpiyansa, tila ba sigurado na siyang mananalo sa labang ito. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang palayasin si Richard sa kanilang bahay. Sa panahong iyon, tinupad niya ang kanyang banta. Ipinatigil niya ang lahat ng suportang pinansyal. Ipinakansela niya ang health insurance ng mga bata. Ang tanging bumubuhay na lamang kay Patricia at sa kanyang mga anak ay ang maliit na tulong mula sa sentro ng kababaihan at ang perang ipinadadala ko mula sa Singapore. Pagdating ng mediator agad na nagsimula ang pulong, unang nagsalita ang abogado ni Richard. Sa isang malinaw at matalas na pananalita, ipininta niya si Patricia bilang isang hindi matatag na ina, isang babaeng may problema sa pag-iisip na naiimpluwensyahan ng masasamang kaibigan. Ipinakita niya ang mga bank statement na nagpapatunay na si Patricia ay walang sariling pinagkakakitaan at ganap na umaasa sa yaman ng kanyang asawa. Ang kliyente ko si Ginoong Sanchez ay handang magbigay ng isang makatarungang alok-mayabang na pahayag ng abogado ni Richard. Ibibigay niya kay Ginang Sanchez ang isang maliit na buwanang sustento sa loob ng 1 taon upang makapagsimula siya. Bilang kapalit kusang loob na isusuko ni Ginang Sanchez ang kustodya ng 4 na bata sa kanilang ama na siyang may kakayahang magbigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ni Richard. Tiningnan niya si Patricia naghihintay na makita siyang masira at sumuko.
Inilahad ng kanyang abogado ang isang dokumento sa ibabaw ng mesa. Iyan po ang kasunduan. Kailangan na lang po ng pirma ni Ginang Sanchez. Natahimik ang buong silid. Si Patricia ay nakatingin lamang sa dokumento na tila isang hatol ng kamatayan. Ngunit sa halip na umiyak, huminga siya ng malalim. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid pulungan. Pumasok ako. Nagulat si Richard nang makita ako. Ang kanyang kumpiyansa ay saglit na nabawasan. Sino katanong ng kanyang abogado? Mga partido at kanilang mga legal counsel lamang ang pinapayagan dito. Ako po si Michelle, ang matalik na kaibigan at moral support ni Patricia. Sagot ko habang nauupo sa tabi niya. May karapatan po siyang magkaroon ng kasama sa ganitong proseso. Hindi na nakapalag ang abogado ni Richard. Bago pa man sila makapagsalita, muli nagsalita si Attorney Reyes. Natutuwa kami sa alok ng inyong kliyente, kalmadong panimula ni Attorney Reyes. Ngunit sa tingin namin, meron kaming mas magandang mungkahi. Mula sa kanyang briefcase, inilabas ni Attorney Reyes ang isang makapal na folder. Ibinagsak niya ito sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing lakas ng isang putok ng baril. Ano iyan, tanong ng abogado ni Richard. Iyan ay kopya ng mga dokumento na naglalaman ng mga ilegal na transaksyon sa lupa money laundering at tax evasion na isinagawa ng kumpanya ni Ginoong Sanchez. Paliwanag ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Nakapangalan ang lahat ng ito sa kliyente ko, si Patricia Sanchez, na pinapirma lamang niya nang walang kaalam-alam. Kung hindi kami magkakasundo ngayon, ang susunod na kopya ng folder na ito ay diretso nang mapupunta sa opisina ng Ombudsman at ng Bureau of Internal Revenue. Parang binuhusan ng malamig na yelo ang buong pagkatao ni Richard. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang panga ay nanigas. Tiningnan niya si Patricia hindi na may paghamak, kundi may halong takot at hindi makapaniwalang galit. Tumayo si Patricia. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa isang mabilis na kilos, kinuha niya ang makapal na folder. Sa loob ng 15 taon, ginawa mo akong tanga, malakas niyang pahayag. Ang bawat salita ay puno ng sakit at galit na matagal niyang kinimkim. Ginamit mo ako. Ginamit mo ang pangalan ko para sa mga krimen mo. Itinuring mo akong basura, isang bagay na pag-aari mo na pwede mong tapak-tapakan kahit kailan mo gusto. Sa sobrang tindi ng kanyang emosyon, inihagis niya ang buong laman ng folder kay Richard. Ang mga papel ay lumipad sa hangin, nagkalat sa ibabaw ng mesa. At sa sahig, tila mga puting dahon na bumabagsak sa isang malamig na taglamig. Ngayon pakinggan mo ang alok ko, mariing pagpapatuloy ni Patricia. Ibibigay mo sa akin ang buong kustodya ng mga bata. Ibenta mo ang bahay sa Alabang at ibigay mo sa akin ang kalahati ayon sa batas. Magbibigay ka ng sapat na sustento para sa pag-aaral at pangangailangan ng mga anak natin. At hinding-hindi mo na kami guguluhin habang buhay. Bilang kapalit, ang mga ebidensyang ito ay mananatiling isang lihim sa pagitan nating dalawa. Hindi makapagsalita si Richard. Tiningnan niya ang kanyang abogado, naghahanap ng tulong, ngunit kahit ito ay natulala. Alam nilang wala na silang laban. Ang alas na hawak ni Patricia ay sapat na upang wasakin hindi lamang si Richard, kundi ang buong pamilya Sanchez. Pumapayag kami, mahinang sagot ng abogado ni Richard, ganap ng natalo. Nang matapos ang pulong at mapirmahan ang lahat ng kasunduan, sabay kaming lumabas ni Patricia sa gusali ng korte. Ang mainit na sikat ng araw sa Maynila ay sumalubong sa amin. Tumingala si Patricia sa langit, ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga ng napakalalim, isang hininga ng kalayaan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Tapos na, Michelle, bulong niya, hindi sa akin, kundi sa hangin sa buong mundo. Tapos na ang lahat. Niyakap ko siya. Alam naming pareho na hindi pa tapos ang lahat. Ito ay simula pa lamang ng isang bagong kabanata.
Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat. Siya na ang susulat ng sarili niyang kwento. 1 taon ang lumipas. Isang masarap na amoy ng bawang at sibuyas na ginigisa sa mainit na mantika ang sumalubong sa akin pagpasok ko. Kasabay nito ay ang masayang tawanan at malakas na boses ng 4 na bata na naghahabulan sa maliit na sala. Ang dingding ay puno ng kanilang mga guhit na gawa sa Crayola. At sa sahig ay may mga laruang nakakalat isang magulo, ngunit masayang tanawin na malayong malayo sa malamig at walang buhay na museo na tinirhan nila noon. Hindi ito isang mansyon sa Alabang. Ito ay isang maliwanag na apartment sa isang ordinaryong gusali sa Quezon City. Simple medyo masikip ngunit puno ng buhay. Lumabas si Patricia mula sa kusina. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong shorts, may hawak na sandok. Nang makita niya ako, isang malapad at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang namnangiting matagal kong hindi nakita. Michelle, tamang-tama, ang dating mo. Nagluluto ako ng paborito mong adobo, niyakap ko siya ng mahigpit. May kaunting laman na ang kanyang mga pisngi at nawala na ang malalalim na eye bags na dating nakaukit sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang bawat galaw niya ay puno ng sigla at kumpiyansa. Ang bango niyan, Pat. Mukhang dinudumog ka na ng mga order bati ko habang tinitingnan ang mga nakahilerang plastic containers sa kanyang mesa na may tatak na Pat's Kitchen. Tumawa siya isang tawang malaya at walang pag-aalinlangan. Oo, salamat sa Diyos. Dahan-dahan nakikilala na rin ang luto ko. Mahirap, pero masaya. Ang malaking bahay sa Alabang ay naibenta na. Ayon sa batas, kalahati ng pinagbentahan ay napunta kay Patricia. Ang pera ay ginamit niya upang bumili ng apartment na ito at magsimula ng kanyang maliit na online food business. Si Richard, matapos mawala ang lahat ng kanyang alas, ay napilitang sumunod sa kasunduan. Paminsan-minsan ay dinadalaw niya ang mga bata sa isang neutral na lugar, palaging may kasamang social worker. Ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Habang tinutulungan ko siyang maghanda ng hapunan, nagkwentuhan kami. Ikinuwento niya kung paano siya natutong mag-commute, kung paano niya unang binuksan ang sarili niyang bank account at kung paano niya naramdaman ang kakaibang saya nang matanggap niya ang kanyang unang kita mula sa kanyang negosyo. Pagkatapos kumain habang ang mga bata ay abala sa panonood ng telebisyon, nagyaya siyang umupo kami sa maliit na balkonahe. Dala namin ang 2 bote ng malamig na serbesa. Mula roon, tanaw namin ang maingay at magulong tanawin ng lungsod. Hindi ko akalain na makikita kitang ganito kasayapat, sabi ko, habang tinitingnan ko siya. Ngumiti siya at uminom mula sa kanyang bote. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Ang katahimikan. Pero hindi yung nakakatakot na katahimikan sa dati nating bahay. Ito yung katahimikan na payapa. Yung kaya kong huminga ng malalim nang hindi ako natatakot na may sisigaw o may ibabatong gamit. Natahimik kami sandali, pinakikinggan ang tunog ng mga busina at ang malayong ingay ng syudad. At ang pera, pagpapatuloy niya. Hindi ang malaking halaga. Yung pakiramdam na kaya kong bilhin ang gusto ng mga anak ko, kahit maliit na bagay lang gamit ang sarili kong pera. Walang katumbas iyon, Michelle. Yung dignidad na kasama noon, iyon ang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng yaman ni Richard. Sa gitna ng aming pag-uusap, lumabas si Enzo na ngayon ay isa ng binatilyo. Kumuha siya ng isang baso ng tubig mula sa kusina. Bago siya bumalik sa sala, huminto siya at tumingin sa kanyang ina. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ko sa mga mata ni Enzo ang isang uri ng paghanga at respeto, isang tingin mula sa isang anak na nakasaksi sa pagbangon ng kanyang ina mula sa abo. Ngumiti siya ng bahagya sa kanyang ina, isang tahimik na pagkilala sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang malalim na emosyon ang bumalot sa mga mata ni Patricia habang pinapanood niya ang kanyang panganay na anak na bumalik sa mga kapatid nito.
Bumaling siya muli sa akin. Ang kanyang mukha ay naliligo sa liwanag ng mga ilaw ng syudad. Ang mga guhit sa gilid ng kanyang mga mata ay hindi na mula sa pag-iyak, kundi mula sa pagngiti. Ngumiti siya. Isang ngiti na hindi pilit, hindi nakatakip ng takot. Isang ngiti na malaya. Isang ngiti na nagsasabing, akin ito. Akin ang buhay na ito. Sa wakas, pagkatapos ng 15 taon, si Patricia ay hindi na lamang asawa ni Richard Sanchez. Siya ay si Patricia at iyon ay higit pa sa sapat.